Mga kaboses, ang napakagandang araw po sa ating lahat at welcome po again dito po sa ating YouTube channel sa Standpoint Analysis mga kaboses. Nako, ito, pag-usapan natin mga kaboses, no? Duterte Marcos 2028. Mga kaboses, payag ho ba kayo dito? Ha? Na si Vice President Sara Duterte raw at ito pong si Senator Amy Marcos ay magtatandem sa 2028 election mga kaboses. Ito po ang ulat mula po sa Billionaire News Channel mga kaboses na pinamagatang Uniteam 2.0, no? Itinutulak na ang Duterte Marcos tandem para sa 2028 elections. Nag-volunteer pa raw si Senator Robin Padilla bilang campaign manager ng Sara Amy Tandem. Mga kaboses, now pakinggan po natin muna ang balitang ito. Pagkatapos po nito ay magre-react po tayo mga kaboses kung ano po yung pananaw natin, no? Kasi ako, personal ko lang mga kaboses, parang medyo mamaya tatalakayin natin mga kaboses. Uniteam 2.0 itinutulak ngayon ng Duterte Marcos tandem para sa 2028 elections. Nagbo-volunteer pa nga si Senator Robin Padilla na maging campaign manager para sa Sara Amy tandem sa 2028. Ayon pa kay Padilla, handa siyang bumaba sa pwesto para pangunahan ng kampanya. Sinabi niya ito sa kanyang speech sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan nakasama niyang dalawa sa Independence Day celebration kasama mga OFW. Nagulat din ako sa Sara Amy ni Senator Robin at nung umakyat sa stage si Senator Amy at tinanong siya ni Robin, ano ba yan? Tapos sabi ni Senator Robin, basta upo ka na lang. So, hindi ko alam kung anong nasa isip ni Senator Robin ay. Hinamon naman ng Vice si Senator Amy na iuwi si former President Rodrigo Duterte. Ayan. At syempre, inimbita ko si Senator Amy Marcos kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Kasi sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ayan. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Magtatanda ang endorso ni VP Sara si Senator Amy nitong nakaraang midterm elections matapos ang pagkalas ng senador sa alyansa para sa bagong Pilipinas slate ng kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Ayun mga kaboses. Yun po yung balita, no? Na ewan ko lang kung sasangayon kayo mga kaboses doon po sa 2028 Uniteam 2.0 mga kaboses, no? Meron po mga tao na talagang believe kay Amy Marcos mga kaboses. Meron rin po mga tao na ayaw na po talaga sa apelyedong Marcos mga kaboses, no? Kasi ganito kasing nangyayari, no, 'di ba? Administrasyon ngayon ni Presidente Bongbong Marcos, kanya pong kapatid, mga kaboses. Grabe po ang pagkadismaya ng mga taong bayan sa kanya pong panunungkulan. Lalo na po halos po ng mga tao dyan sa gobyerno ay kapamilya, kagaya ng Romualdez. Si Martin Romualdez mukhang bagsak rin, no, sa mata ng taong bayan. Lalo na po yung asawa niyang si Liza Araneta Marcos, mga kaboses, di ba? So, medyo nadungisan talaga, no, yung pangalang Marcos. At lumipas ang ilang taon, lumitaw, ito pong isang Marcos, si Senator Amy Marcos, mga kaboses, at pilit na pinapakita sa mga Duterte supporters na siya po'y naiiba. Sa kanya pong kapatid, sa kanya pong mga pamilya, meron nga siya mga binitawan na mga statement, di ba, na si Senator Amy Marcos ay ni Senator Amy Marcos sabi niya hindi wala siyang galit sa kapatid niya, but doon
No, sasabi niya, mga kaboses, ng gobyernong ito ay hindi gobyerno ng mga Marcos, but gobyerno ng Araneta at Romualdez. No, pinapalabas niya ngayon, mga kaboses, na mabuti pa rin ang kapatid niya. No, pero dahil sa mga taong nasa likod, parang ginawang puppet yung kanya pong kapatid. Yung ganon ko in-interpret, mga kaboses, yun pong statement ni Senator Amy Marcos before. No? Kasi wala naman talagang ibang meaning, no? Kayo, ano bang ano ninyo? Take you doon, mga kabos. Ano ba yung interpretation nyo doon sa statement ni Senator Amy Marcos? Diba? Ganon din naman din talaga. Diba? Yung gobyerno ng ngayon ay hindi gobyerno ng Marcos, gobyerno ng Romualdez at Araneta, mga kaboses. So ngayon, pilit niyang pinapakita hanggang ngayon, hanggang matapos ang eleksyon, in-endorse siya, nanalo siya, hanggang ngayon, mga kaboses. Marami po siyang ginawa, no? Mga interviews, talagang masisense natin na pabor sa mga Duterte at yung ibang mga DDS ay pumapalakpak, mga kaboses, talaga sa kanya pong katapangan dahil po nagsagawa po siya ng series of hearings, no, sa kanya pong komite, mga kaboses, regarding po doon sa pagkaka-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. But sabihin na natin na hindi talaga yun nagtagumpay, mga kaboses, but yes, for the record, na-record publicly, mga kaboses, pero hindi talaga totally nagtagumpay. Kasi yung mga pinatawag doon hanggang ngayon, nandyan pa rin, gabinete pa rin ni Ferdinand Marcos Jr. Tapos si General Torre na andun rin, mga kaboses, na kinorner sa mga tanong, no, ay naging PNP chief pa ngayon. So nakikita natin na mukhang wala talaga, no, wala talagang kaya si Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid. At hindi po ako naniniwala na yung pinagagawa ni Senator Amy Marcos ay hindi nakikita na kanyang kapatid na si Bongbong Marcos Jr., no, mga kaboses. Di ba? It's a big disrespect, mga kaboses, kung yung kapatid mo, yung sister mo, yung ate mo, mga kaboses, ay nagsisiwalat na mga ganito ganyan, hindi mo pa rin pinapakikinggan. No? So ano yung punto kong ano yung gusto kong ipalabas sa punto, mga kaboses? Kumbaga nahati ngayon ng Marcos, hinati nila, mga kaboses. Feeling ko since si Marcos Jr. andyan na yan, no, gagawin talaga ni Marcos Jr. yung anong nasimulan niya. Tapos si Senator Amy Marcos, since andyan na rin siya, ayaw niya pong totally 100%, mga kaboses, na masira yung apelyido niya. Kasi yan talaga yung mga nakikita natin. Ayaw ni Senator Amy Marcos na masira yung Marcos kasi pilit niyang inilalabas, mga kaboses, na talagang merong matinong Marcos at siya daw yun, mga kaboses, no? At yun, ibig sabihin, hati ang tao, mga kaboses, no? Merong naniniwala kay Senator Amy Marcos at ngayon meron talagang hindi na naniniwala sa mga Marcos, mga kaboses. Pero para sa akin, mga kaboses, ito, kagaya nung sinabi ni Vice President Sara Duterte, kumbaga pressure ngayon si Senator Amy Marcos. Wala pa po tayong nakikita, no, na talagang progress sa pinagsasabi ni Senator Amy Marcos doon. Mismo ngang si Baste Duterte, ayaw na po niya sa mga Marcos. Meron po mga vloggers nag-aaway-away, mga DDS vloggers, no? Si Banat Bay, ayaw po niya sa mga Marcos. Meron po mga DDS vloggers na sinusuportaan pa rin po si Senator Amy Marcos. Now, ngayon gusto ko maging neutral, mga kaboses. Gusto ko maging neutral. Bibigyan ko yan ng analysis, mga kaboses. Magbabase ako doon sa statement ni VP Sara Duterte na gusto niya muna, no, na may hiningi siyang pabor kay Senator Amy Marcos. Siguro, yung message na yon, mga kaboses, nagpapahiwatig na kung totoo talaga yung ating pinagsamahan, totoo ka talagang mabuti ka, pauwiin mo ang tatay ko. So ganun no, mga kaboses. So sa part ni Senator Amy Marcos, parang talaga bagang napaka-pressure, no? Kasi yung sa statement ni Senator ni Vice President Sara Duterte, no, meron na siyang isisingil kay Amy Marcos. Magpapatuloy yung kanilang samahan, kung yun po ay napauwi si Presidente Duterte, former President Duterte, mga kaboses. Pero kung hindi niya nagawa, talagang malalaman natin kung hanggang saan
yung pagiging mabuting Marcos niya, mga kaboses. So ganyan, no? Ganyan po ngayon, mga kabos. At sa tingin po natin, kung doon po sa side ng mga ayaw na po talaga ng mga Marcos, kasi posible kasi, no, ang ginagawa ni Senator Amy Marcos ngayon ay for extension lang, mga kabos, para mag-extend lang yung mga apelyido nila, mga kaboses, at hindi totally mabagsak, no? Ang mga Marcos, mga kabos, at hindi totally, mga kaboses, na mawala, no, sa politika itong pangalan ng mga Marcos. Kaya andyan siya ngayon, kabit ng kabit sa mga Duterte, mga kaboses, pilit pinapakita sa mga tao na siya'y mabuti. Ayan, mga kaboses. So, pwede rin, no, na mangyari, mga kaboses, na talagang wholeheartedly, mga kaboses, kasi alam naman po natin na supporter yan ni Tatay Digong noon. Mga kaboses, napaka-solid na supporter ni Senator Amy Marcos. Pwede rin totoo, mga kaboses, no, yung kanyang intention, mga kaboses. But nasa sa inyo pa rin yan, mga kaboses, no? Kung magbabase tayo sa kasaysayan hanggang kay Marcos Jr., mga kabos, ano po yung desisyon po ninyo? Magbe-base pa rin po yan sa inyong desisyon, mga kaboses. Kung ano yung mga kagaya ni VP Sara na meron siya mga pabor, gawin mo yan. Tayo rin dapat Pilipino, meron din tayong pabor sa kanya. Gawin mo to, gawin mo yan, bago kami maniwala na talagang meron pang mabuting Marcos. Yan yung take ko, mga kaboses. At kayo rin, mag-comment rin kayo dyan sa baba, mga kaboses, kung payag kayo sa Uniteam 2.0, kasi natatakot ako. Baka bumalik na naman, no? Baka mag 2.0 talaga yung sigalot, mga kaboses, yung problema. Baka mag 2.0 uli, mga kaboses. Hindi naman ako nagja-judge, no, kay Senator Amy Marcos, but hawak pa rin ang taong bayan talaga. Ang taong bayan pa rin talaga maghuhusga. Payag ka ba sa Marcos Duterte tandem again ngayong 2028, mga kaboses? Uniteam 2.0, mga kabos. Kayo, ano po yung reaction nyo, opinion, suggestion? Comment po kayo sa baba. At kung gusto nyo po ang ganitong mga videos, mga podcast, vlogs natin, mga kabos, regarding sa political commentary, please subscribe at hit the notification bell para notified po kayo sa atin pong mga videos, mga kabos. God bless po sa inyong lahat. Ako po, si Kaboses Wins, mga kabos. Kayo po yung nakikinig dito sa Standpoint Analysis. Maraming salamat po and bye-bye.